Ang tanawin ng asul na karagatan ng Dumaguete mula sa bintana ay nagbigay ng kapayapaan sa aking puso. Habang dahan-dahang bumababa ang eroplano papalapit sa Sibulan Airport, nakasandal ako sa bintana at pinagmamasdan ang ganda ng tanawin sa ibaba. Ang bimamfry na taon ng aking buhay ay lampas na sa kalahati, ngunit ito ang unang pagkakataon na mag-isa akong maglalakbay. Ate Marisa, sa wakas ay nagkaroon ka na rin ng lakas ng loob, no? Ang mga salita ng matalik kong kaibigan na si Susan sa telepono bago ako umalis ay pumasok sa aking isipan. Oo, sa wakas ay nagkaroon na ako ng lakas ng loob. 5 taon matapos ang aking diborsyo, napagpasyahan kong suliti ng oras na para lamang sa aking sarili, bagay na matagal ko nang ipinagpaliban. Nagkahiwalay kami ng aking asawa noong ako'y 51 anyos. Isang taong nakasama ko ng mahigit 20 taon ang bigla na lang nagsabi sa akin isang araw na hindi na niya ako mahal. Naisip ko marahil matagal nang nanlamig ang aming pagsasama. Bago pa man iyon, ako lang ang nagbubulag-bulagan. Ang anak naming si Jenny ay matagal nang nakatapos ng kolehiyo at may trabaho na. Kahit hindi kami nakatira, nang magkasama labis siyang nalungkot ng mabalitaan ang aming paghihiwalay. Ngayon gusto kong ipakita sa kanya na kahit nag-iisa na lang ako, kaya pa ring mabuhay ng masaya ng kanyang ina. Pagkalapag sa Dumaguete, umarkila ako ng sasakyan at nagmaneho patungo sa transient house na aking pinareserve. Isa itong simpleng tuluyan sa isang maliit na baryo sa tabing dagat ng Dawin. Maganda ang mga review nito sa internet at ang pinakamahalaga, ang tanawin ng dagat ang labis na umakit sa akin. Welcome po, galing po kayong Maynila. Masiglang bati sa akin ni Aling Nena ang may-ari. Si Aling Nena ay nasa Santo Anyos, ngunit mag-isang nagpapatakbo ng transient house. Ang kanyang kasipagan ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng kapanatagan at lakas. Opo, galing ako ng Maynila. Mag-stay po ako ng 3 gabi. Sana mag-enjoy po kayo. Mag-isa lang po kayong nagbabakasyon. Opo, ito ang unang beses kong mag-travel ng mag-isa. Mabuti yan. Minsan kailangan talaga ng tao ng oras para mapag-isa. Tumango ako bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Aling Nena. Tama siya, kailangan ko ang oras na ito. Hindi bilang asawa ni Numan, hindi bilang ina ni Numan, kundi bilang ako lang mismo. Sa unang araw, naglakad-lakad lang ako sa tabing dagat. Ang amoy ng hangin at tunog ng alon na hindi ko nararanasan sa Maynila ay unti-unting nagpatahimik sa aking kalooban. Ang hapunan ko ay seafood lomi sa isang maliit na kainan malapit sa tinutuluyan ko. Medyo nakakailang kumain ng mag-isa sa simula, pero nang matikman ko ang sarap at pagkasariwa ng seafood, mabilis ding nawala ang hiya ko. Kinabukasan ng umaga, nagpasya akong umakyat sa isang maliit na bundok sa malapit. Sabi nila, kapag nasa Negros Oriental ka, dapat mong subukan ang mga nature trail dito. Napakalinis ng hangin sa umaga at maaliwalas ang langit. Matapos maghanda, lumabas ako ng bahay. Habang naglalakad papunta sa entrada ng trail, nakasalubong ko ang isang estranghero. Matangkad siya at maganda ang pangangatawan, ngunit ang higit na nakapukaw ng aking pansin ay ang kanyang kulay. Siya ay isang lalaking may maitim na balat, halos itim na talaga. Black American ba siya? Hindi ko inakalang makakasalubong ako ng isang Black American sa probinsya, kaya saglit akong nagulat. Magandang umaga po, ma'am. Ang ikinagulat ko ay binati niya ako gamit ang matatas at walang puntong Tagalog. Magandang umaga rin. May pag-aalinlangan kong sagot. Ngumiti siya ng napakatamis at dumaan sa akin. Naiwan akong nakatulala sa kanyang likuran saglit. Mas mahirap ang pag-akyat sa bundok kaysa sa inaasahan ko. Sunod-sunod ang matarik na ahon, kaya ilang beses akong huminto para magpahinga. Habang papalapit sa tuktok, palakas ng palakas ang hangin, pero lalo ring gumaganda ang tanawin. Nang sa wakas ay makarating ako sa tuktok, hinihingal akong napaupo sa damuhan. Nakakapagod, no? Gusto niyo po ng tubig? Pagtingal ako, nakita ko ang lalaking nakasalubong ko kanina na nakatayo sa harap ko. Inabutan niya ako ng bote ng tubig habang nakangiti. Salamat, kinuha ko ang tubig at uminom. Nakasuot siya ng simpleng damit pang hiking, kahit pawisan bakas sa mukha niya ang sigla. Naka-check-in din ako sa transient house ni Aling Nena. Parang nakita kita kaninang umaga. Oo, tama ka. Wow, ang galing mo magtagalog, napangiti ako. Dito na po kasi ako lumaki sa Pilipinas, taga Quezon City po ako. Hindi ko maitago ang gulat sa aking mukha dahil sa sagot niya. Pasensya na masyado akong matanong. Ayos lang po yon. Ganyan talaga ang reaksyon ng karamihan kapag una nila akong nakikita.
Ako nga pala si Joseph Reyes, 58 years old. Mr. Reyes, ako naman si Marisa Santos, 56. Sa tuktok ng bundok habang tinatanaw ang ganda ng Dumaguete at karatig na isla nagkwentuhan kami. Ikinuwento ni Joseph na ang nanay niya ay Pilipina at ang tatay niya ay isang African-American na sundalo. Maagang pumanaw ang tatay niya, kaya ang nanay niya ang mag-isang nagpalaki sa kanya. Nag-aral siya sa Pilipinas, nagtapos ng kolehiyo at nagtrabaho sa isang malaking IT company. Nabanggit din niya ng pahapyaw na hiwalay na siya sa asawa ilang taon na ang nakararaan. Matagal na ba kayong hiwalay? Tanong ko. Mga 5 taon na siguro. Wala kaming anak kaya mas naging simple ang proseso. Ako rin halos 5 taon na ring hiwalay. May isa akong anak na babae pero may sarili na siyang buhay. Nang malaman naming pareho kami ng sitwasyon, nagkaroon ng kakaibang gaan ng loob sa pagitan namin. Pareho na kaming nasa ikalawang yugto ng buhay at nagsisimula ng bagong paglalakbay. Ang pagkakatulad na ito ay lumikha ng koneksyon sa aming dalawa. Mag-isa ka lang din bang nagta-travel? Tanong niya. Oh, first time kong mag-isa. Medyo nakakatakot pero nilakasan ko ang loob ko. Ako rin, dati laging may kasama sa bakasyon pero ngayon gusto kong subukang mag-isa. Nalaman naming pareho kami ng araw ng dating sa Dumaguete at halos pareho rin ang plano. Pareho kaming 3 days and 2 nights ang itinerary at pareho rin kaming nagpaplanong ikutin ang coastal road kinabukasan. Kung halos pareho naman ang pupuntahan natin, bukas gusto mo bang sabay na tayo? May inarkila ka bang sasakyan? Nag-alinlangan ako saglit sa alok ni Joseph. Sa totoo lang, medyo nakakailang sumama sa isang lalaking kakakilala ko pa lang pero matapos kaming magkausap, pakiramdam ko ay mapagkakatiwalaan naman siya. Oh, may inarkila akong kotse. Sige, mukhang mas okay nga na magkasabay kaysa mag-isa akong nagmamaneho. Mabuti naman! Sige, kita tayo bukas ng Oats War ng umaga sa tapat ng Transient House. Ganun nga ang nangyari, nagkasundo kaming magsabay sa ikalawang araw ng aming bakasyon. Habang pababa ng bundok, marami pa kaming napag-usapan. Mas madaldal at palabiro si Joseph kaysa sa inaasahan ko. Ibinahagi niya rin ng may ngiti ang ilang karanasan niya sa Pilipinas dahil sa kanyang kulay. Nung bata ako mahirap talaga. Minsan malupit ang mga bata. Kung ano-anong tukso ang naririnig ko, tinatawag akong uling o kapre. Siguro ang dami mong pinagdaan ng sakit. Oo, pero sa paglipas ng panahon nalampasan ko rin yon. Natutunan ko na ang mahalaga ay hindi ang kulay ng balat kundi ang kalooban ng tao. Tumango ako. Lahat tayo ay may kani-kaniyang sugat at pagsubok sa buhay. Pero kung paano natin ito tatanggapin at lalampasan ang siyang pinakamahalaga. Nang gabing iyon sa paanyaya ni Joseph, kumain kami ng hapunan sa isang restaurant sa tabi ng Rizal Boulevard. Umupo kami sa pwestong tanaw ang dagat at pinagsaluhan ang inihaw na manok at San Miguel beer. Matagal na panahon na simula noong huli akong kumain na may kakwentuhan ng ganito kaya nakaramdam ako ng init sa aking puso. Marisa, naisip mo bang pumasok ulit sa relasyon pagkatapos ng hiwalayan? Maingat na tanong ni Joseph. Hindi. Wala talaga sa isip ko. Bahagi nun ay dahil sa anak ko at siguro pakiramdam ko hindi pa ako handa. Ikaw? Wala rin. Nag-focus lang ako sa trabaho at lumipas na lang ang panahon. Matapos maubos ang isang bote ng beer, medyo uminit na ang pisngi ko. Namula rin ng bahagya ang pisngi ni Joseph. Sa paglalakad pabalik sa tinutuluyan, naglakad-lakad muna kami sa dalampasigan at pinakinggan ang tunog ng alon sa gabi. Ang sandaling iyon ay mahiwaga at romantiko ngunit walang nangyaring labis sa pagitan namin. Nagbatian kami ng good night at pumasok sa kani-kaniyang kwarto. Kinabukasan, nagkita kami ng 8:00 ng umaga gaya ng usapan. May dalang maliit na backpack si Joseph at ako naman ay may dalang shoulder bag at camera. Aling sasakyan ang gagamitin natin? Mas malaki ang sasakyan ko. Yun na lang, gamitin natin ako na ang magmamaneho, suhestyon ni Joseph. Isang medium-sized SUV ang dala niya. Napakalinis ng loob nito. Maginoon niyang inilagay ang bag ko sa likod at binuksan ang aircon. Sinimulan namin ang road trip sa coastal highway ng Negros. Sa labas ng bintana ay ang malawak at asul na dagat. Nagpatugtog si Joseph ng music jazz. Ang malumanay na tunog ng saxophone ay pumuno sa sasakyan. Mahilig ka sa jazz? O lalo na yung classic jazz, nakaka-relax pakinggan. Gusto ko rin yan. Hindi na ako masyadong nakikinig ngayon pero noong bata pa ang anak ko, pinapatugtog ko to pampatulog sa kanya. Ilang taon na ang anak mo? P6 na, busy na sa trabaho. Kamusta naman ngayong independent na ang anak mo?
Hindi ba malungkot? Napaisip ako sa tanong niya. Sa umpisa nakakalungkot talaga. Lalo na pagkatapos ng diborsyo parang ang laki at ang luwang ng bahay. Kaya lumipat ako sa isang maliit na kondo. Pero ngayon sinusubukan kong i-enjoy ang oras ko. Na-realize ko na hindi naman pala ganun kasama ang mag-isa. Tama ka, ako rin hindi sanay sa umpisa. Pero ngayon gusto ko na ang kalayaan ko. Nagagawa ko kung ano ang gusto ko. Una kaming pumunta sa Manjuyod Sandbar dahil maaga pa hindi gaanong matao. Sumakay kami ng bangka at namangha sa ganda ng tinaguriang Maldives of the Philippines. Kinuhanan ako ng litrato ni Joseph at kinuhanan ko rin siya. Ang ganda ng kuha. Mukhang ang saya-saya mo, ipinakita ni Joseph ang kamera sa akin. Siguro dahil matagal na akong hindi nakapag-travel. Masaya talaga ako ngayon. Ako rin, nakangiti niyang sabi. Sa sandaling iyon, naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko na maalala kung kailan ko huling naramdaman ito. Pagkatapos sa sandbar, dumiretso kami sa pantalan para sumakay ng ferry papuntang Siquijor. Kahit maiksi lang ang biyahe, masarap ang simoy ng hangin. Sa Siquijor, umarkila kami ng motor para ikutin ang isla. Humihinto kami kapag may magandang tanawin para magpa-picture at uminom ng buko juice. Nananghalian kami ng sariwang seafood sa tabi ng dagat. Habang kumakain, mas lumalim ang kwentuhan namin tungkol sa buhay. Sinabi ni Joseph na dati siyang manager sa kumpanya, pero nag-early retirement na siya kamakailan dahil sa reorganization. Pero positibo siya at itinuturing itong bagong simula. Anong plano mo ngayon? Sa totoo lang, gusto kong magtayo ng maliit na coffee shop. Hilig ko talaga ang kape. Sana makagawa ako ng lugar na may jazz performance kapag weekend. Ang galing masarap mabuhay kapag may pangarap. Ikaw, Marisa, nagtatrabaho ka pa ba? O editor ako sa isang publishing house. Matagal na ako doon kaya sanay na sanay na. Napakasaya ng oras namin sa Siquijor kaya inabot kami ng gabi. Pagbalik sa Dumaguete, puno na ng maitim na ulap ang langit. Mukhang uulan. Saan tayo maghahapunan? Tanong ni Joseph habang nakatingin sa langit. May nadaanan tayong seafood restaurant, kanina maganda ang reviews sa internet. Pumunta kami doon gamit ang kotse. Pagkaupo pa lang namin bumuhos na ang napakalakas na ulan. May kasama pang kulog at kidlat. Wow, swerte natin sa timing. Kung nahuli tayo ng konti, basang-basa na tayo. Oo nga, ang swerte natin ngayong araw. Habang kumakain ng masarap na hapunan at umiinom ng red wine, hindi tumitigil ang ulan. Narinig namin sa radyo na may heavy rainfall warning sa buong probinsya. Naku, baka may mga kalsadang baha o sarados, nag-aalalang sabi ni Joseph. Malayo-layo pa ang uuwian naming transient house. Paglabas namin masama nga ang lagay ng kalsada. Ilang daan ang hindi na madaanan at delikado ng magbiyahe pabalik sa Dawin. Maghanap na lang tayo ng matutuluyan malapit dito. Delikadong magmaneho sa ganitong panahon. Sumang-ayon ako kay Joseph. Bagaman nakakagulat ang pangyayari, kaligtasan ng una. Naghanap kami ng hotel sa paligid, pero dahil sa bagyo, maraming stranded at halos puno na lahat. Sa kabutihang palad, may isang maliit na inn, malapit sa restaurant na may natitira pang isang kwarto. Isa na lang daw ang bakanting kwarto. Paano to? Maingat na tanong ni Joseph. Nag-isip ako sandali. Sa totoo lang, nakakakaba ang makasama sa iisang kwarto ang isang lalaking hindi ko palubos na kilala. Pero sa ganitong sitwasyon, wala na kaming choice. Kung malaki naman ang kwarto, siguro ayos lang. Sige, tatanungin ko. Sabi ng may-ari, may isang malaking kama at isang sofa bed sa kwarto. Kaya pwedeng sa kama ang isa at sa sofa bed ang isa. Ako na lang sa sofa bed, Marisa. Ikaw na sa kama na Maginoong, sabi ni Joseph. Pagpasok sa kwarto, mas maluwag ito kaysa sa inaakala ko. Tuloy pa rin ang buhos ng ulan sa labas. Problema ang damit, wala tayong pamalit. Oo nga. Pero buti na lang tuyo pa rin ang suot natin. Nagpahiram ang may-ari ng tuwalya at toiletries. Nagpalitan kami sa pagligo. Paglabas ni Joseph, galing banyo, nakapantalon lang siya at may tuwalya sa balikat. Pasensya na basang-basa kasi yung t-shirt ko. Ayos lang. Napatingin ako sa hubad niyang katawan. Sa edad niya, napaka-fit ng katawan niya. Pero ang hindi ko maalis sa paningin ko ay ang kulay ng kanyang balat. Kahit nakita ko na ang mukha at braso niya, iba pa rin palang makita ang kabuuan ng kanyang maitim at makinis na balat. Nakakamangha. Mabilis na kumuha si Joseph ng kumot sa kama at itinakip sa balikat niya. Ang pagiging mahiyain niya ay tila ang cute tingnan. Mukhang hindi titigil ang ulan, sabi ko habang nakatingin sa bintana.
O mukhang hanggang bukas na to. Bukas na ang huling araw natin. Oo nga, pero basta gumanda ang panahon bukas ng umaga makakaabot tayo sa flight. Nakaupo si Joseph sa sofa habang nagse-cellphone nang biglang namatay ang ilaw. Brownout. Hala, nag-brownout ba? Mukhang buong lugar ang nawala ng kuryente. Pagtingin ko sa labas, madilim na rin ang paligid. Dumating ang may-ari na may dalang kandila at posporo. Pasensya na po, mukhang tinamaan ng kidlat ang poste. Papunta na ang maintenance pero baka matagalan pa. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, magkatabi kaming naupo sa kama. Naririnig pa rin ang patak ng ulan at paminsan-minsang kulog. Masarap magkwentuhan ng nakakatakot sa ganitong gabi, biro ni Joseph. Huwag matatakutin ako, ayoko ng ganyan. Habiro lang, ayoko rin naman ng horror stories. Sa liwanag ng kandila, tinitigan ko ang mukha ni Joseph. Sa dilim, mas lalong lumitaw ang ganda ng kanyang mga mata at labi. May gusto sana akong itanong, lakas loob kong sabi. Ano yun? Palagi ka bang tinitignan ng mga tao ng ganyan dahil sa kulay mo? Nag-isip siya, sandali bago sumagot. Kadalasan ganon. Sa umpisa gulat tapos curiosity. Minsan may mga tinging hindi maganda pero sanay na ako. Dahil Pilipina ang nanay ko, pusong Pinoy ako sa wika at kultura. Pero dahil sa itsura ko, laging akala nila foreigner ako. Siguro ang hirap nun para sa'yo. Noong una, oo. Lalo na noong estudyante pa ako. Pero habang tumatagal, naging parte na ito ng pagkatao ko. Eto ako, isang Pilipinong may ibang anyo. Tumahimik kami sandali, tanging ulan lang ang naririnig. Sa totoo lang, nagulat din ako nung una kitang makita. Hindi ko inakalang makakakita ako ng Black American dito sa probinsya. Halos lahat naman ganyan ang reaksyon. Pero nung nakausap nakita, na-realize kong hindi mahalaga ang kulay. Ang mahalaga ay ang nasa loob. Ngumiti ng mainit si Joseph. Salamat, masaya akong marinig yan. Gumgalaw ang apoy ng kandila. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang aming mga mata. May kakaibang kaba sa hangin. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ko. Ang init ng palad niya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Marisa! Bulong ni Joseph. Mas malalim ang boses niya kaysa karaniwan. Kusa akong napalapit sa kanya. Pwede pa bang makaramdam ng ganito ang isang babaeng nasa 50s na nakakatawang isipin, pero sa sandaling iyon nawala ng saysay ang edad. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Joseph at naglapat ang aming mga labi. Malambot at mainit. Matagal na panahon na noong huli akong makaramdam ng init ng ibang tao. Nanginginig ang puso ko. Mas lumalim ang halik. Kusa akong napayakap sa kanya. Pwede ba bulong niya sa tainga ko? Pwede. Nang gabing iyon, ibinigay namin ang aming sarili sa isa't isa. Ang mga damdaming matagal nang nakalimutan ay bumuhos na parang baha. Sa simula ay may hiya, pero dahil sa pagiging maginoo at malambing ni Joseph, mabilis akong naging komportable. Ibang-iba ang katawan niya sa mga naging karanasan ko noon. Hindi lang sa kulay kundi pati sa hugis ng buto at kalamnan. Ang malalapad niyang balikat, matipunong dibdib at matigas na baywang lahat ay bago sa akin. Ang ganda ng katawan mo, mas maskulado ka, kaysa sa inaakala ko haplos ko sa dibdib niya. Mahilig kasi ako mag-gym at mag-swimming. Ang ganda talaga. Ikaw rin napakaganda mo? Matagal na akong hindi nasasabihan yan. Namula ang mukha ko. Isipin mong sasabihin, yan sa isang may edad na. Pero sa mga mata niya naramdaman ko ang sinseridad. Ang balat niya ay makinis at banat ibang-iba sa dating asawa ko. Ang pantay na kulay tsokolate ng kanyang balat ay may kakaibang atraksyon. Tila mas lalong nagpapahigpit sa aming pagnanasa ang pagkakaiba ng aming kulay. Bakit ang kinis ng balat mo parang seda? Sabi niya habang hinahaplos ako. Natawa ako sa sinabi niya. Hindi ko inakalang may magsasabi pa nun sa akin. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo kaming nagkalapit. Ang halo ng lakas at lambing niya ay bagong karanasan para sa akin. Sa kasukdulan ng aming pagmamahalan, tinawag niya ang pangalan ko Marisa, na puno ng damdamin. Pagkatapos magkatabi kaming nakahiga habang nakatingin sa kisame. Umuulan pa rin pero ang puso ko ay puno ng emosyon. Hindi ko inakalang mangyayari ito. Ako rin, bulong ni Joseph. Pero hindi ako nagsisisi. Hindi rin ako nagsisisi, masaya ako. Nagngitian kami at sa bisig niya nakatulog ako ng mahimbing. Kay sarap sa pakiramdam na may katabing nagbibigay ng init at kapanatagan. Kinabukasan nagising ako sa sikat ng araw. Tumigil na ang ulan at maaliwalas na ang langit. Gising na si Joseph at nakatayo sa bintana habang nakatanaw sa dagat.
Good morning, bati ko. Lumingon siya at ngumiti. Oh, napakagandang umaga. Masarap ba ang tulog mo? Ngayon lang ulit ako nakatulog ng ganito kahimbing. Nagkatinginan kami at medyo nahiya na pangiti. Ang nangyari kagabi ay parang panaginip. Ang saya ng gabing yun, maingat na sabi ni Joseph. Ako rin. Pagbalik sa Maynila, pwede pa ba kitang makita? Napaisip ako. Pwedeng isipin na dala lang ito ng bakasyon pero alam kong higit pa dun ang naramdaman ko. Gusto kitang makita, kung gusto mo rin. Talaga mabuti naman. Napakalapad ng ngiti niya parang bata. Nahawa ako sa saya niya. Mabilis kaming nag-ayos at nag-check out. Buti na lang at maayos na ang daan. Bumalik kami sa transient house para kunin ang mga gamit at dumiretso sa airport. Habang naghihintay ng flight, magkatabi kaming nakaupo at natural na magkahawak kamay. Ano bang ginagawa mo sa Maynila? Tanong ni Joseph. Trabaho, pahinga sa bahay, minsan nakikipagkita sa friends. Dumadalaw ang anak ko minsan o 2 beses sa isang buwan. Ikaw? Ganun din. Busy ako sa paghahanda sa coffee shop, nag-aaral mag-roast ng beans. Ang galing naman, ang cool tignan ng taong inaabot ang pangarap niya. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga plano sa hinaharap. Nalaman kong seryoso talaga si Joseph sa kape. Ako naman inamin kong gusto kong magsulat pero hindi ko pa nasusubukan. Di sabay nating subukan. Maglalagay ako ng corner sa coffee shop ko para sa mga sinusulat mo. Natawa ako. Masyado ka namang advance mag-isip. Sorry na excite lang ako. Ang pagiging tapat niya ay nagpainit sa puso ko. Sa eroplano pabalik ng Maynila, pareho kaming malalim ang iniisip. Sa maikling panahon sa Dumaguete, parang nakilala ko ang bagong ako. Pwede pa palang kiligin at magmahal kahit may edad na. At napatunayan kong mas mahalaga ang puso kaysa sa panlabas na anyo. Paglapag sa Naya, parang bumalik kami sa realidad. Napapansin ko ang tingin ng mga tao sa amin. Isang maitim na lalaki at isang middle-aged na Pilipina na magkasama agaw pansin talaga. Hayaan mo sila. Tayo ito, hinawakan ng mahigpit ni Joseph ang kamay ko. Sa sandaling iyon, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Sa Makati ako nakatira, ikaw. Sa Quezon City ako. Isang sakay lang ng MRT o Grab, hindi malayo. Buti naman, nagpalitan kami ng number bago maghiwalay sa taxi bay. Pwede ba kitang tawagan bukas? O tanong ni Joseph. Oo naman. Sa weekend dadalhin kita sa pwesto ng coffee shop ko. Kung okay lang sa'yo. Sige, gusto kong makita. Nagtitigan kami saglit bago niya ako niyakap ng mahigpit. Kahit nasa airport, masarap sa pakiramdam ang yakap niya. Ingat ka, kita tayo bukas. Pagka-uwi ko, naka-receive agad ako ng message mula sa kanya. Nakauwi ka na ba, miss? Nakita agad. Napangiti ako habang binabasa ito. Matagal na panahong hindi ko naramdaman ito, ang kilig, ang excitement at kaunting kaba. Oh, kakarating lang. Iniisip din kita. Isang linggo ang lumipas, dumalaw ang anak kong si Jenny. Kumain kami ng hapunan at nagkwentuhan gaya ng dati. Ang ganda ng aura mo ngayon ah. May good news ba? Nagdalawang isip ako kung paano sasabihin. Ano kasi? May nakilala akong okay na tao. We talaga, sino paano kayo nagkakilala? Kuminang ang mga mata ng anak ko sa curiosity. Sa Dumaguete, kaedad ko rin siya. Wow, ang romantic naman. Anong klaseng tao siya? Anong trabaho? Dati siyang nasa tech company, ngayon nagtatayo ng negosyo. Mabait siya, seryoso, pero palabiro rin. Marami akong kinuwento tungkol kay Joseph pero hindi ko pa nabanggit ang itsura niya. Sa totoo lang, nag-aalala ako sa magiging reaksyon ng anak ko. May picture ka patingin. Wala pa eh, next time na lang. Hala, nahihiya ka pa, ikaw talaga ma. Kinakabahan ako. Darating ang araw na ipapakilala ko si Joseph kay Jenny. Ano kaya ang sasabihin niya? Nang sumunod na weekend, pumunta ako sa itinatayong coffee shop ni Joseph sa Quezon City. Nasa isang tahimik na residential area ito. Kahit ginagawa pa lang ramdam ko na magiging maganda ito base sa kwento niya. Dito yung bar counter, tapos dito magkakaroon ng maliit na stage para sa jazz performance. Nagniningning ang mga mata ni Joseph habang nagkukwento. Siguradong maganda yan, excited na ako. Pagbukas nito next month, ikaw ang magiging first customer ko ha. Siyempre naman, karangalan ko yun. Pagkatapos, naglakad-lakad kami sa park. Ang sarap sa pakiramdam na maglakad habang hawak ang kamay niya sa ilalim ng araw. Gusto mo bang makipagkita sa anak ko next week? Lakas loob kong tanong. Natigilan si Joseph pero agad ding ngumiti. Sige, kahit kailan pwede, pero nasabi mo na ba sa kanya ang tungkol sa akin? Hindi ko pa nababanggit ang itsura mo. Sa totoo lang medyo nag-aalala ko, baka mabigla siya.
Sabagay, pero naniniwala akong mabuting bata ang anak mo. Makikita niya kung sino talaga ako. Salamat sa pag-unawa. Next Saturday kita tayo sa isang restaurant sa Makati. Maaga akong dumating sa restaurant. Mas mukhang kinakabahan si Joseph kaysa sa akin. Huwag kang mag-alala, mabait si Jenny. Hinawakan ko ang kamay niya. Maya-maya pumasok na ang anak ko. Nang makita niya kami, natigilan siya. Hindi maitago ang gulat sa mukha niya. Lumapit siya sa amin. Tumayo si Joseph para bumati. Hi Jenny, ako si Joseph Reyes. Nice to meet you. Hindi agad nakapagsalita si Jenny. Ilang sandali pa bago siya nakasagot. Hello po. Pagkaupo namin medyo awkward ang tahimik. Pasimpleng tumitingin si Jenny kay Joseph. Siya yung kinuwento ko sa'yo si Joseph, sabi ko. Tumango si Jenny, gulat pa rin. Nabanggit ng mama mo na fashion designer ka daw, pambabasag ni Joseph sa katahimikan. Doon nagsimula ang usapan. Habang kumakain, unti-unting naging komportable si Jenny. Nakatulong ang pagiging palabiro at matalino ni Joseph. Nang mag-CR si Jenny, tinanong ako ni Joseph, ano sa tingin mo, ayaw ba niya sa akin? Hindi iyan. Nabigla lang siya sa una pero tignan mo, tumatawa na siya ngayon. Pagbalik ni Jenny, nag-dessert kami. At mas naging magaan na ang usapan. Tito Joseph, kung okay lang itanong, ano po ang pakiramdam ng maging isang Black Filipino dito sa atin? Direktang tanong ni Jenny. Nagulat ako pero kalmadong sumagot si Joseph. Sa totoo lang hindi madala. Lalo na nung bata pa ako. Pero habang tumatagal, nag-i-improve naman. Mas bukas na ang isip ng mga tao. At ako rin mas naging matatag. Alam ko na ngayon na hindi ang tingin ng iba ang magde-define sa akin. Seryosong nakinig si Jenny. Ang galing niyo po! Bilib ako sa inyo! Salamat. Pero hindi lang ito kwento ko. Lahat naman tayo lumalaban sa sarili nating paraan. Paglabas ng restaurant, naglakad-lakad pa kami. Nakita kong tumatawa na si Jenny kausap si Joseph. Bago maghiwalay, sinabi ni Jenny, Nice meeting you po, Tito Joseph. Masaya akong makitang masaya si Mama. Salamat, Jenny. Masaya rin ako. Pumulong si Jenny sa akin. Tawagan kita mamaya, Ma. Sa sasakyan, pauwi na kahinga ng maluwag si Joseph. Mukhang okay naman pala. Sabi ko sa'yo mabait ang anak ko. Nang gabing iyon, tumawag si Jenny. Ma-in fairness ang bait ni Tito Joseph. Nagulat talaga ako nung una pero nung nakausap ko na ang warm niya at ang talino. Diba kaya nga nagustuhan ko siya Pero mayong tingin ng ibang tao. Okay lang ba talaga sa inyo? Napansin ko kanina pinagtitinginan kayo. Noong una, naiilang ako. Pero ngayon wala na akong pakialam. Ang mahalaga, masaya kami. Sa bagay, basta masaya ka, masupport ako. Mukhang mabuting tao naman si Tito Joseph. Gumaan ang pakiramdam ko. Mas naging maayos ang lahat kaysa sa inaasahan ko. Makalipas ang 6 na buwan, nagpakasal kami sa isang simple at intimate na seremonya. Pamilya at malalapit na kaibigan lang ang imbitado, pero punong-puno ng pagmamahal. Si Jenny ang naging maid of honor ko. Sa araw ng kasal, tinitigan ko ang sarili ko sa salamin. Pimapading anyos na ako pero nakasuot pa rin ng pangkasal. Cream-colored suit ang suot ko, hindi gown. Pero may flower crown ako sa ulo at suot ko ang pearl necklace na regalo ni Joseph. Ang ganda mo! Mukhang ang saya-saya mo talaga. Niyakap ako ni Jenny mula sa likuran. Salamat anak! Salamat sa pag-intindi! Ano ka ba ma? Ang mahalaga masaya ka. Nang magkita kami ni Joseph sa altar, hindi ko makakalimutan ang luha sa mga mata niya. Nakaitim siyang sweet at napakagwapo. Kumakabog ang dibdib ko na parang teenager na unang beses umibig. Marisa, ang ganda mo, bulong niya habang hawak ang kamay ko. Habang nagaganap ang kasal, ramdam ko pa rin ang tingin ng iba. Isang black groom at isang 50+ na Filipina bride, kakaiba siguro sa paningin nila. Pero para sa amin wala nang halaga ang mga tingin na iyon. Ang pagmamahalan at respeto namin sa isa't isa ang tanging totoo. You may now kiss the bride. Dahan-dahang lumapit si Joseph at hinalikan ako. Mainit at puno ng pagmamahal gaya ng dati. Parang kami lang dalawa ang tao sa mundo noon. Matapos ang kasal, nagsama kami sa kondo ni Joseph. Marisa, try mo to. Maganda sa balat, inabutan ako ni Joseph ng coconut oil isang araw. Secret ba yan ng mga may maitim na balat, biro ko? Parang ganun na nga. Sabi ng mama ko kapag maitim ang balat, mas kailangang alagaan kasi halata kapag dry. Natawa ako at sumabay sa kanyang magpahid ng langis. Ang lambot nga sa balat. Effective Gagayahin na kita simula ngayon. Sige, sabay tayong magpaganda ng balat hanggang sa tumanda tayo.
Ang mga simpleng sandaling ganito ang bumuo sa aming espesyal na pagsasama. May mga pagkakataong nagkakaroon ng maliliit na tampuhan dahil sa differences pero kahit iyon ay nagpapatibay sa amin. Ilang buwan matapos ang kasal, dumalaw si Jenny. Wala na siyang ilang kay Joseph, nagbibiruan na sila. Tito Joseph, sa totoo lang gulat na gulat ako nung malaman kong black ang boyfriend ni Mamang pag-amin ni Jenny habang naghahapunan. Naintindihan kita. Kung ako rin naman magugulat, tawa ni Joseph. Pero ngayon nakikita kong bagay na bagay kayo. Ito ang pinakamasayang nakita ko si Mama. Simula nung naghiwalay sila ni Papa, bihira siyang tumawa ng ganyan. Natuwa ako sa sinabi ni Jenny. Pati pala pagbabago ko ay napansin niya. Kaya Tito Joseph, ipagpatuloy niyo lang ang pagpapasaya kay Mama, ha? Pangako gagawin ko ang lahat para kay Marisa. Hinawakan ni Joseph ang kamay ko. Pakiramdam ko ako na ang pinakaswerteng babae sa mundo. Isang himala na makahanap ng ganitong pag-ibig sa edad ko. Sa 2 taon ng aming pagsasama, nagkasakit ang nanay ni Joseph. Na-confine siya sa ospital sa Laguna. Matanda na siya at mahina na ang katawan. Marisa, kailangan kong puntahan si Mama. Oo naman, sasama ako. Bukas na bukas din punta tayo. Ito ang unang beses kong makikita ang nanay niya. Kinakabahan ako pero kailangang lakasan ko ang loob para kay Joseph. Sa ospital, nakita namin ang isang matandang babae na nakahiga. Puti na ang buhok at kulubot na ang balat, pero ang maamon niyang mga mata ay kamukha ni Joseph. Maandito na ako. Kasama ko si Marisa, sabi ni Joseph habang hawak ang kamay ng ina. Naluha ang matanda. Joseph, nag-asawa ka na, akala ko hindi ko na makikita yan bago ako mawala. Hindi maandito na nga ito si Marisa. Lumapit ako at nagmano. Magandang araw po nanay, ako po si Marisa, asawa ni Joseph. Hinawakan niya ng mahina ang kamay ko. Salamat, nakahanap din ng mabuting kasama ang anak ko. Nagkwentuhan kami sa ospital. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagmamahalan nila ng ama ni Joseph, ang hirap ng pagpapalaki ng isang anak na may ibang kulay sa Pilipinas, at ang pagmamahal na hindi sumuko kahit kailan. Maraming nagpahirap sa amin pero napakabuting tao ng tatay ni Joseph. Hindi mahalaga ang kulay ng balat. Doon ko naintindihan kung bakit ganoon kabuti at katatag si Joseph dahil sa kanyang ina. 1 buwan nang lumipas, pumanaw ng payapa ang ina ni Joseph. Malungkot si Joseph pero nagpapasalamat siya na nakasama niya ito sa huling sandali. Marisa, salamat sa'yo. Dahil sa'yo, naging payapa ang pag-alis ni Mama. Wala yun, nanay ko na rin siya. Matapos ang libing, mas lalong tumibay ang aming samahan. Sa pagdamay, sa lungkot at pagbangon, mas tumibay ang aming pagmamahalan. Lumipas ang panahon at sabay kaming tumanda. May mga puting buhok na si Joseph at mas lumalim na ang mga linya sa mukha ko. Pero ang tingin namin sa isa't isa ay mainit pa rin gaya ng dati. Marisa, may naisip ako, sabi ni Joseph isang gabi. Ano yon? Balik tayo sa Dumaguete. Sa lugar kung saan tayo unang nagkita. Sige, ang gandang idea niyan. Pagkalipas ng 5 taon, bumalik kami sa Dumaguete. Nagbook kami sa parehong transient house at umakyat ulit sa bundok na una naming inakyat. Mas mahina na ang tuhod namin pero masarap pa ring magkasama. Sa tuktok ng bundok, habang nakatanaw sa Tanon Strait, sinabi ni Joseph, ang pagkakilala ko sa iyo ang pinakamalaking swerte ng buhay ko. Ako rin. Hindi ako nagsisi kahit kailan. Magkahawak kamay kaming nakatingin sa dagat. Magkaibang kulay, magkaibang pinagmulan pero iisa ang puso. Ang pag-ibig ay walang pinipiling edad, lahi o nakaraan. Kami ang patunay niyan. Nang gabing iyon, natulog kami sa transient house na katulad ng dati. Magkatabi sa kama, nagkwentuhan kami. Joseph, may pinagsisihan ka ba tulad ng pagpapakasal sa akin? Ano bang sinasabi mo? Wala akong pinagsisihan kahit isang sandali. Araw-araw akong nagpapasalamat. Ako rin! Ikaw ang best gift ng buhay ko. Hinaplos ni Joseph ang mukha ko. Ang haplos na iyon ay mainit pa rin. Naalala mo nung una tayong nagkita, gulat na gulat ako sa'yo noon. Hahaha, hindi ko makakalimutan yon. Nakakita ka ng Black American na nagtatagalog sa bundok. Tapos bumagyo pa nun kaya tayo nagtabi. Nagtawanan kami at nagyakapan. Kahit matanda na, andoon pa rin ang pag-ibig, mas malalim pa nga. Higit sa pisikal na pagnanasa, ito ay koneksyon ng kaluluwa. Kinabukasan, habang nagkakape sa isang cafe na tanaw ang dagat, tinanong ako ni Joseph. Pagkasama tayo hanggang dulo, di ba? Oo naman, hanggang sa huli. Kahit anong isipin ng iba, tayong dalawa lang ang mahalaga. Hinawakan ni Joseph ang kamay ko.
Ang kontras ng maitim niyang balat sa maputi kong balat ay napakaganda sa paningin ko. Magkaiba pero perpektong magkabagay parang kami. Pagbalik namin mula sa Dumaguete, mas pinahalagahan namin ang aming araw-araw. Nag-aayos kami ng garden tuwing weekend at minsan ay nag-iimbita kay Jenny at sa boyfriend niya para kumain. Isang araw may dalang balita si Jenny. Matito Joseph, ikakasal na po ako. Talaga congrats anak. Gusto ko yung guy mabait na bata, sabi ni Joseph. Oo, mabait talaga siya. Sa totoo lang dahil sa inyo ni Tito Joseph kaya ako nagkalakas ng loob. Nakita ko sa inyo na kaya ng pag-ibig na lampasan ng lahat. Natuwa ako. Ang pagmamahalan pala namin ay naging inspirasyon pa sa anak ko. Mapara na ring pangalawang tatay ko si Tito Joseph. Pwede bang kayong dalawa ang maghatid sa akin sa altar? O naman siguradong matutuwa si Joseph niyan. Nang sabihin ko kay Joseph ang balita na luha siya. Talaga tinuturing na niya akong pamilya. O pamilya ka na namin, buong buo. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang lubos na kaligayahan. Sinasabing ang buhay ay isang paglalakbay na hindi mo mapapangunahan. Isang babaeng 50 plus na nag-akalang mag-isang tatanda ay nakatagpo ng bagong pag-ibig sa hindi inaasahang anyo isang Filipino-American na may ibang kulay. Ito ay tadhanang hindi ko inakala. Pero ngayon alam ko na ang tunay na pag-ibig ay lumalagpas sa edad, lahi at pinagmulan. Ang mahalaga ay ang pusong kayang tumanggap at magmahal ng totoo. Ang magkaiba naming kulay ay naging simbolo ng aming pagmamahalan. Dahil sa pagkakaiba, mas naging maganda at matibay ang aming pag-ibig. Ito ang pinakamahalagang regalo sa buhay ko. Ngayon sabay kaming tatanda. Dadami ang kulubot puputi ang buhok, pero ang pagmamahalan namin ay lalo pang lalalim. Hanggang sa araw na magkahawak kamay kaming lilisan sa mundong ito, titingin kami sa mata ng isa't isa at sasabihing magkaibang kulay, iisang puso. Ito ang aming kwento ng pag-ibig. Nagustuhan niyo ba ang kwentong ito? Mangyaring i-like at mag-subscribe para suportahan kami. Maghahatid pa kami ng mas maraming kwentong pupukaw sa inyong damdamin. Ang inyong suporta ay malaking bagay para sa akin. Salamat po.